Sabi ni Senator Soto, tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Narasan ang konsyensya nyo, madam? Noong nakaraang administrasyon, umalingaw-ngaw sa buong bansa ang eksenang ito. Sumalang ang lahat ng luxury cars na ito sa bulldozer, winasak mismo sa harap ng publiko, giniling hanggang maging scrap. Pero ngayon, matapos ang raid at investigasyon laban sa pamilya Diskaya, muling lumutang ang tanong, kailan isasalang sa bulldozer ang luxury cars ng Diskaya? Ano nga ba mangyayari sa lahat ng sasakyang ito? Totoo ba na maaari ito gamitin ng PNP bilang service vehicle tulad ng nakikita sa Dubai, Italy at Germany? Pero bago po ang lahat, baka pwede po pa-like yung video na ito. Dahil ito po ay malaking tulong na sa aming mga content creators, maraming salamat po. Sa nakaraang administrasyon, kumigit kumulang 133 luxury cars ang winasak na may kabuang halaga na 380 million pesos. Personal na sinabi ng dating presidente na ang smuggled cars ay hindi dapat i-auction dahil baka mapunta ulit sa smugglers. Ang bilin niya, durugin sa harap ng publiko bilang babala. Kapag in-auction ang smuggled luxury cars, pwede itong bilhin ulit ng smugglers gamit ang dummy bidders. Kung dudurugin, hindi na nila mapapakinabangan. Para sa kanya, ito ay malinaw na mensahe na walang sino man ang makakalusot sa batas. At ang bawat iligal na yaman ay may katumbas na parusa. Ngayon, matapos ang raid at investigasyon laban sa pamilya Diskaya, isa sa pinakamalaking tanong ng publiko ay kung ano ang mangyayari sa luxury vehicles na nakumpiska ng Bureau of Customs o BOC. Kabilang dito ang Rolls-Royce, Bentley, Maybach, at iba pang high-end na sasakyan na milyon-milyon ang halaga. Sasagutin natin yan maya-maya. Kung may bagay na hindi mo inaasahan sa isang raid, ito ay eksena ang parang galing sa pelikula. Isang compound ang biglang sinalakay ng tauhan ng Bureau of Customs sa compound ng St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corp sa Barangay Bambang, Pasig City, ang kumpanyang pag-aari ng mag-asawang Diskaya. Sa unang inspeksyon, dalawa lang sa hinahanap na 12 luxury cars ang nandoon. Isang Toyota Land Cruiser at isang Maserati Levante. Dahil dito, agad inutusan ni Commissioner Ariel Nepomuceno ang mag-asawa na isuko ang iba pang sasakyan. Hindi doon natapos ang operasyon. Nagpa-alerto rin ang BOC sa PNP Highway Patrol Group para kumpiskahin ang natitirang sasakyan kung hindi maibalik sa compound. Para sa BOC, malinaw ang posisyon. Anumang irregularidad sa pagpasok ng luxury vehicles gaya ng maling deklarasyon o hindi pagbabayad ng buwis at duties ay sakop ng enforcement actions sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act. Bago ang raid, nagsimula ng umikot ang hinala laban sa pamilya Diskaya. Isang araw bago yun, humarap si Sara sa Senate Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa anomalya sa flood control projects. Doon siya tinanong ni Chingoy Estrada tungkol sa bilang ng kanilang sasakyan. Sinabi mo kasi sa